Kanina ay naglabas nga ng warrant of arrest ang RTC Branch 203 doon sa information na ang private complainant ay si Mr. Katapang ng Bucor. At 2 counts of cyber libel ang isinampa laban sa akin, no? At 10,000 ang piyansa sa bawat isa, no? Tapos na po 'yon, nakapag-issue na ang korte ng release order and recall of the warrant of arrest, no? So kaagad po nung nalaman natin na nag-issue siya kanina ay pumunta na rin tayo kaagad dito para mag-post ng piyansa. Nabanggit po, parang may lumalabas po na impormasyon na hindi po daw isinama sa Muntinlupa RTC yung 18th rape na inilabas sa warrant. Totoo po ba to? At ano po yung naging patayan ng context sa tingin niyo po? Yung resolution kasi ng DOJ, nakalagay doon lahat ng sundalo at saka ako, no? Pero yung information mismo na final nila ay ako lamang ang sinite nila doon at hindi naman nagkaroon ng narration tungkol sa participation ng mga 18, no? Kaya ang sabi ng korte, hindi naman inaakusahan ng DOJ yung 18, si Atty. Baligod lang. Kaya ako lamang po ang na-issuehan ng warrant of arrest. At nakikita naman natin na yung ganong insidente na napuna ng kagalang-galang na husgado, yung pagkakamali nung ginawa ng National Prosecution Service ay umaasa tayo na talagang magiging patas ang ating husgado. Ano yung nakikita nyo interpretation nyo sa naging action po ng Muntinlupa RTC? Ano pong, bakit dito sa Muntinlupa hindi isinali yung Brave 18 samantalang sa Caloocan kasali naman po sila? Yung sa Caloocan kasi, ang complainant doon ay iba, no? Si Mr. Trillanes. Dito naman si Mr. Katapang. At dahil dito yung opisina ng Bureau of Corrections, no? Ay kaya dito ang jurisdiction. Yun ang sinasabi natin sa mga nag-iimbestiga ngayon na iba't ibang City Prosecutor's Office katulad sa Marawi, San Fernando, La Union, yung nag-file sa labas ng Metro Manila o kung yung hindi labas sa Quezon City, kumbaga, ay dapat mali ang jurisdiction niyan, no? Dapat isampa nila sa piskal ng Quezon City or DOJ proper, no? Ngayon, yun ang isang pinagtatakahan ko, ano, dahil maliwanag sa information nabasa ko kanina na ang sinasabi ni Mr. Katapang ay sinabi ko di umano na dito sa Bucor ay may mga nangyayari noon na yung budget para sa pagkain ng mga nakakulong ay minsan binabawasan yan, no? Pero maliwanag din doon, kinote pa ng DOJ na hindi ko naman sinasabi na ganito ang nangyari dito. Pero nagsampa pa rin sila. Kaya halata naman na nagpapagamit itong DOJ NPS ni Fadulyon. Sa ano po ba, mismo sa order ng Muntinlupa RTC, nakasaad po ba na hindi kasama yung 18th rape na para sa warrant? Doon sa information, hindi kasali. Kaya hindi nag-issue ng warrant of arrest ang korte. Attorney, sa ngayon po, ano po yung susunod ninyong legal na hakbang kaugnay ng kasong ito? Ang nakikita ko initially ay magsasampa tayo ng motion to quash, no? Kasi yung allegation doon sa information does not constitute an offense. Kahit totoo yung sinabi ko, it is not a crime, no? Sinasabi nga long ago in 1918 in US versus Bustos na ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi dapat onion skinned, no? Dapat ang ginawa ni Mr. Katapang nung sinabi ko na yung pagkain minsan ng mga nakakulong ay binabawasan ang budget, dapat nagpa-imbestiga siya. Hindi yung akala niya insulto sa sarili niya, no? So I think at this instance, he is that kind of a public official specifically mentioned in US versus Bustos not to be onion skinned, no? Dapat hindi balat sibuyas. Attorney,
pagkatapos, kailan niyo pinaplano mag-file ng ano? Bago po ang arraignment, no? So meron silang sinet na arraignment, pero nag-conflict sa isang schedule ko rin na hearing. So magpa-file muna ako ng motion to cancel the original setting and move it to a later date na free ang both court and myself. Kailan po sana yung arraignment? Sa August 18 eh. Oo. Okay po. Ano po yung balita po natin sa sa Las Piñas po? Ano po yung status? Ngayon naman sa Las Piñas, ang balita ko ay hindi pa lumalabas ang warrant of arrest. Pero sa San Juan, balita ko ay anytime lalabas din yung warrant of arrest. Kaya naghahanda rin po kami na pumunta doon sa San Juan. Last message nyo na lang po na sa ating mga viewers ngayon po. Gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat sa marami nating kababayan na kusang loob na kumontak sa mga kaibigan natin para makapagpadala sila ng tulong para sa ating piyansa, no? Merong isang ale na ang hanap buhay ay talipapa lamang, yung isa ay mananahe, no? Meron pang taga Cebu na meron din siyang maliit na tindahan, ay nagpadala siya ng tulong para sa pagpiyansa sa ating mga Brave 18, no? Maraming salamat po sa inyo. Ito po ay hindi namin malilimutan na actuation po ninyo, no? At itong ginagawa namin ay hindi lang po para sa amin, para sa pamilya natin, pero para sa lahat po ito, para sa buong Pilipino ang ipinaglalaban po namin. Maraming salamat po.